Okay, so kahapon nung part 1, hindi natapos, putol. So, tinuloy ko na lang. Dito may butas na tapos yung support plate niya. Tapos dito rin. So, ang gagawin natin ngayon, dito naman sa kabila. Ito kasi yung feature niya. Ayan. So, ito yung 12 meter column. So, meron na dito. Ito yung structure niya. Ito. So ngayon, ito naman yung gagawin natin, yung 18 meter, yung taas ng column. So dito naman yung distance niya is 30 meter. So yung main column niya, 30 meter. Okay, so ito, group muna. Move natin 30 meter. Ayan na, tapos meron natin to. Ganyan. So, ito ganito pa rin to. Kasi pantay to doon sa kabilang column. So, ngayon, gawin natin tong 18 meter. So, ito, split muna. Sa kabila. I-move natin to 6 meter. Ayan. Ito naman, push natin 6 meter. Ayan. So, ito, meron natin to. So, ito ibaba natin dito tingnan natin yung drawing. So, ngayon, check natin to. Punta dito. 2.4. Ito 2.4. So, i-move natin to pababa. 2.4. Ayan. So, dito tayo maglalagay ng rafter. So, ito na yung isang column. 18 meter yung haba. Dito, meron natin to. Tapos itataas natin to ng 6 meter. So, nasa 14.4 kasi dito sa kabila. Check natin, dapat 14.4 yung taas dito sa kabilang crane. So, 14 tama. 14.4. So, ganyan yan. So, ito yung isang column. 18 meter yung taas nito. So, dito tayo magkakabit ng rafter. Itong parang to. Plate. So, gagawin natin, import tayo ng I-beam. Ito yung guide natin. I-rotate muna. Rotate 90 degree. Tapos move natin.
dito. So, dito natin ilalagay. Let's move natin to 25 distance niya. Explode. Natin to. To delete natin. Delete. So, line. Dito na. Bawasan natin to kaya mahaba. Natin to. Ay. Wala. Delete. Okay, so ngayon, ipo-push pull natin to. Ang problema, ito kasi, pag nag-push pull ka, puro 90 degree lang yan, vertical man o horizontal. So, hindi natin to maiko-connect dito sa kabila. Dapat nakakonect ito siya ng 7 degree dito. So, ang gagawin natin yan, i-follow natin. So, gawa tayo ng line muna. So, line, punta dito sa kabila. Dito. So, ito yung line. Ito yung susundin natin. Click natin yung line, follow, click yung object. Yan. Delete natin yung line. So, ganyan na. Ganyan yan. Yan yung raptor. So, ito, i-extend lang natin to. Ganyan kasi yan, oh. So, i-extend natin to. Doon sa kabila din. Okay. So, ngayon, pangit pagka ganyan naman. So, ika-cut natin yan. So, ika-cut natin yan. So, ito. Tapos, ito. Okay, so ngayon, hindi natin ito may kakat dahil may butas, dapat solid. So, ang gagawin natin yan, okay, extend natin muna ito. Extend muna. Gawa tayo ng rectangle. Tapos, delete natin ito. Gawa tayo ng bago, 16mm yung kapal. So, make group ngayon, kakat natin yan. So, click na ito, tayo dito sa kuan, solid. Subtract, click mo yung object na gusto mong katingin. Ayan na, so ito na, nakat na. So, dito naman tayo sa kabila. Ganon din. So, pag hindi siya solid, hindi siya magkakat. So, ang gagawin lang natin yan, palitan yung object ng solid. 16. Extend mo to. Extend mo yan. Click mo. Subtract. So, yan. Delete. Ayan na. So, meron na tayong solid. Move natin to. Ayan na. So, ngayon, balik natin to.
Tapos dito naman sa kabila. So, kompleto na. Kulang pa pala. So, yan. Yan na yung Raptor natin, no? Yan, no? Ngayon, dito, may isa pang I-beam dito na naka-triangle. So, itra-triangle natin yan dito. So, lagyan natin ng kulay. Ayan na, may kulay na. Ayan. So, see? So, isa na lang dito sa baba. So, ganyan lang guys. So, madali lang naman. Tapos, dito naman sa taas. Ito, ikakopy ko na lang to dito. Kasi yung taas ng center column nasa 21.6 meter. Dito 12. Dito naman 18 sa sentro. 21.6. Ito. Ganyan. Ito yun. Ganyan. So, 12, 18, dito 21.6. Tapos 18 naman.